naman tayo magkakasama-sama sa ating pag-aaral sa programang ito na sa Oras ng Pag-aaral. Mainit na pagbati ang nais kong ipaabot sa lahat ng ating taga-subaybay. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang makakasama po ninyo at kasama po nating muli ang Dean ng Manila Adventist College, si Pastor Nestor Ilioma. Kamusta po kayo, Pastor? Ako po ay nagagalak na meron na naman tayong panahon, Pastor, sa Oras ng Pag-aaral na talakayin ang nakakapanabik na paksa na dapat nating ipahayag upang maalaman ng lahat kung gaano tayo kamahal ng Diyos at paano niya ibabalik ang kapamahalaang nawala nang tayo'y magkasala. Yan. Nabanggit niyo po yung nawalang kapamahalaan ng tayo'y magkasala. Ito po yung pag-aaralan natin sa seryeng ito na mayroong pinapamagat na isinasauli ang kapamahalaan. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, ating anyayahan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Maibigin naming Diyos na nasa mga luklukan ng mga langit, sa sandaling ito pakabanalin ang aming buhay at ang programang ito na siyang papailang lang na magdadala ng inyong mga salita sa mga taga-subaybay ng programang ito. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Pahintulutan ninyo na ang inyong banal na espiritu ang siyang makaulayaw namin sa aming pagtalakay, pagbasa at pagpapahayag ng inyong salita. Nawa makasumpong kami ng mga pagpapala, bendisyon at mga payo na maaari naming isakabuhayan upang lalo kaming maging matuwid sa inyong harapan. Ingatan po ninyo kaming sama-sama, huwag kaming masinsay sa pagpapaliwanag ng inyong salita, bagkus magdala kami ng kaaliwan at pag-asa sa sino mang nakikinig at tumutunghay sa programang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin muna natin, Pastor Ilioma, ang ating susing talata para sa ating pag-aaral. At ito'y masusumpungan sa Heneses Kapitulo 1, talatang 26. Ang sabi po ng talata, "At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat tumuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa." Layunin po ng ating pag-aaral ay tuklasin kung ano ang magagawa ng iglesia para matulungan ng tao na makuhang muli ang nawala matapos ang kakilakilabot na pagkakasala ng ating mga unang magulang sa Eden. Nang ang tao po ay nagkasala, lahat ay naapektuhan at napasailalim ng kapangyarihan ni Satanas. Sa paglalang ng Diyos kay Adam, mula doon sa talatang ating binasa, inilagay siya na tagapamahala ng lupa. Subalit, sa kanyang pagsunod sa tukso, napasailalim siya sa kapangyarihan ni Satanas at ang pamamahala na nahawakan niya ay napa sa kanyang manlulupig. Ang orihinal na pamamahala na binigay sa atin, Pastor Ilioma, ay nawala. Kaya nga't ang katanungan po natin, paano natin may papaliwanag ang kapamahalaang binigay kay Adan na nawala pagkatapos ng tao'y nagkasala? Ayan, Pastor, doon sa susing talata ay ginamit yung salita na magkakaroon sila ng kapangyarihan. Sa ibang salin, kapamahalaan. Ayan. So ginamit yung kapangyarihan. Ang tao na nilalang ng Diyos, sapagkat siya'y nilalang sa wangis at larawan ng Diyos, automatic na siya yung crowning act of God's creation. Siya yung pinakamataas sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Mula sa lupa, halaman, hayop, ang tao ang pinakamataas. Ang ibig sabihin, siya yung prinsipe ng mga nilalang ng Diyos dito sa balat ng lupa. Pansinin niyo, Pastor, siya ay nilalang. Hindi siya katulad ng manlalalang. Kaiba siya. Siya ay nilalang, tayo ay mga nilalang, ang Diyos ang manlalalang. Tayo'y kalarawan at kawangis lamang. Now, itong kapamalahang ibinigay dito, Pastor, ay kabahagi ng responsibilidad ng tao nang siya'y lalangin na kawangis at
kalarawan. So, it is a responsibility. So, itong dominyo na ito ay yung ibinigay na kapamahalaan, ay ito yung authority, ito yung responsibilidad na pangunahan at ingatan ang lahat ng mga nilikha ng Diyos na napa sa ilalim ng kapangyarihang iginawad sa Kanya mula sa pasimula. So, sa makatuwid, nang ang tao ay nilalang ng Diyos, isa sa kanyang layunin ay para siya'y mamahala sa mga nilalang. Ngayon, ano ho yung epekto ng ang tao ay nagkasala? Tungkol dito sa kapamahalaan Nang ang tao ay magkasala, Pastor, at yun ay didiretsuhin natin, unang-una, nagkaroon ng kahirapan ang tao na pamahalaan ang mga bagay, ang mga nilalang, kagaya ng mga hayop, Pastor. Ang dati ay mabait ang leon, pero ano nangyari? Naging mabangis na ito. Ang mga ahas at iba pang mga nilalang ay hindi na kayang kontrolin ng tao sa pamamagitan lamang ng kanyang salita o pagkahawak sa kanila. Hindi na. Nawala ito sapagkat ang tao ay nagkaroon na rin ng espiritu ng paghihimagsik. Kaya nga't naging bahagi ng resulta ng pagbagsak ng tao sa kasalanan, ang lahat ng mga nilalang ng Diyos na may buhay, nagkaroon din ng espiritu ng paghihimagsik at paglaban. At ito ay nakita sa kanyang relasyon sa mga nilalang ng Diyos dito sa balat ng lupa. Kaya nga, doon sa mga nakaraang pag-aaral natin, ipinapakita natin yung pagnanais ng Diyos na muling isauli yung mga nawalang mga bagay. At dito pumapasok na namang muli yung paano niya gaganapin yung kanyang layunin para sa sangkatauhan at sa kanyang mga nilalang. Kaya Pastor, ang tao, dahil kung susugan yung iyong sinabi, na ang tao pagkatapos na magkasala, napahiwalay siya sa Diyos, alienated. Ganon din, ang mga ibang nilalang ng Diyos, napahiwalay din sa tao. So ito yung epekto, merong tinatawag nating ripple effect, yung nagkakaroon ng sunod-sunod na epekto mula sa relasyon niya na nasira sa Diyos, ang tao nasira ang kanyang relasyon sa mga hayop, sa mga halaman, sa kalikasan. Naging parang malupit na ang kalikasan, ang tao hindi niya na makontrol ang mga hayop at ang mga nasa kapaligiran niya. So, kung isipin ho natin, si Adan ang siyang binigyan ng pamamahala. At bilang tagapamahala, nangangahulugan lamang na lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos ay nangangailangan na sumunod sa Kanya. Subalit nang ang tao ay nagkasala, maging ang hayop ay naging naging mailap sa tao, at mapapansin ho natin yan. Maliban na lamang kung iyong inaalagaan yung isang hayop na bata pa siya, inaalagaan mo siya at napaamo mo. Pero naturally ho, talagang lahat ho ay naapektuhan. Yung relasyon natin sa isa't isa ay naapektuhan nang ang tao ay magkasala. Ngayon, kanina ho tinatanong ko, kung paano naman gaganapin ng Diyos yung kanyang pangako para maibalik itong epektong ito. Paano ibabalik ng Panginoon? No? Gaganapin niya yung kanyang layunin. Tama yun, Pastor. Kaya nga, tingnan natin, una, ano ba yung layunin ng Diyos nang lalangin niya ang tao in relation sa kanyang mga iba pang mga nilikha. Dito sa Awit, Kapitulo 8, ang talata ay 3 hanggang 8, Pastor. Yeah. Awit, Kapitulo 8, ang talata ay 3 hanggang 8. Yan. Tingnan natin itong binabanggit na mga talata. Pagka bulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos, ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya, sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa sa Diyos, at pinapatungan mo siya ng kalwalhatian at karangalan. Iyong ipinagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat na tupa at baka, oo, at ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat, o Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa. Narito, Pastor, sa sulat ni Salmista David ay ating mapapansin na
tinatanong niya yung katanungang ano ang tao upang iyong alalahanin at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya. Now, sinagot din niya, ang taong ito ay ano? Ang tao na nilalang ng Diyos, binigyan niya ng kapamahalaan, ginawa siyang mas mababa lamang sa Diyos. So, unang-una, nang ang tao ay hindi pa nagkakasala, mababa lang siya ng kaunti. Ang ibig sabihin, siya yung nagre-represent sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos dito sa balat ng lupa. Siya yung constant reminder sana ng lahat ng mga nilalang dito kasama ng mga hayop na siya yung mga tagasunod ng Diyos na dapat ay maigalang sapagkat siya ang representative noong manlalalang bilang binigyan ng kapamahalaan. Kaya nga sa ibang mga sulat, ipinakikita dito na itong panukala ng Diyos na ito ay kanyang tutuparin para sa atin lahat. Kasi nalalaman ng Diyos na ang layunin niya para sa bawat isa sa atin ay dahilan para sa kumpiyansang kagalakan. Ito ho kasi yung nawala matapos na ang tao ay nagkasala kasi yung relasyon. Alam nyo kapag meron kayong malapit na relasyon sa isa't isa, hindi ho ba nakakaranas tayo ng kagalakan mula doon? Pero nang ang tao ay nagkasala, nawala yung relasyong ito. Pero ito ngayon ang isa sa mga tutuparin ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Na pinakikita nito, yung hindi lang yung relasyon sa tao, kundi yung relasyon natin sa mga nilalang ng ating Panginoon. Isa pang talata, Pastor, na nais kong susugan, yung unang talatang binasa natin kanina sa mga awit, yung Isaiah 43. Ang talata ay 6 at 7, tungkol dun sa layunin ng tao, ng Diyos sa tao, kung ano ang dapat niyang gawin na dapat niyang gampanan. Isaiah 43, 6 at 7. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yung aking nilikha ay sa aking kalwalhatian, yung aking inanyuan, oo, yung aking ginawa. Narito, Pastor, ang purpose kung bakit nilalang ang tao at ang lahat ng mga bagay. Ang sabi rito ay, aking nilikha para sa aking kalwalhatian, yaong inanyuan, yaong aking ginawa. So, magbibigay luwalhati. Yun ang purpose. Ang ibig sabihin na, ang tao, kasama yung kanyang pamamahala sa lahat ng mga ipinagkaubaya ng Diyos sa kanya, bahagi yun ng pagbibigay ng luwalhati. So, pag trinato natin ang tama ang mga hayop, ang ating kapaligiran na ginawa nating malinis at kung ano-ano pang mga bagay, Pastor, ito'y pagbibigay luwalhati sa Diyos. So, hindi lang yung pagkain at pag-inom na kagaya dun sa sinasabi ni Pablo sa 1 Corinto, kundi pati pala yung pag-alaga ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ng mga nilalang niya, na mas mababa kaysa tao, ito'y pagbibigay luwalhati sa Kanya. So, ngayon lumiliwanag itong ating ginagawang pagtalakay na kung saan ang layunin ng Diyos sa paglalang niya sa tao at kung bakit ibinigay sa Kanya ang pamamahala ay upang magbigay luwalhati sa atin pong Panginoon. Ngayon, nabanggit ho natin yung pamamahala. Isang pribilehiyo na ikaw ay mabigyan ng pamamahala. Ano ang nasasakop po ng kapamahalaan na ibinigay sa tao? Now, hindi na tayo dadako dun sa technical na mga salita, Pastor, kasi ang ating mga tagapakinig naman ay hindi naman po nag-aaral ng Hebrew o ano paman. Kung babanggitin lang natin na yung salitang kapamahalaan dito, ang sinasaklaw nito ay yung karapatan, right, at ang responsibilidad na pangunahan ang mga nilalang ng Diyos. So, ito'y isang karapatan, right, at isang responsibilidad. Pagka tayo'y tinawag na tayo ay mga katiwala ng Diyos. Sige, dadako tayo dun sa term na yun mamaya, na ang tao nang gawing katiwala ng lahat ng mga nilalang ng Diyos, siya'y merong karapatan at kanyang responsibilidad na ipatupad yung mga alituntunin na galing sa Diyos na kung paano patatakbuhin ang mga buhay na mga nilalang dito sa balat ng lupa. So, katulad po nung anong bagay yung kanyang dapat pamahalaan? Mga unang-una sa lahat,
ang kanyang sarili, Pastor. Yes. Okay? Okay. Ikalawa, ang kanyang sambahayan, ang mga taong kasama niya. Ikatlo, yung property na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Itong mga ito, kagaya ni Adan at Eva, ang pinagkatiwala sa kanila, yung halamanan ng Eden. Ayan. So, lahat ng naroroon, bungang kahoy, mga hayop, ang mga isda sa dagat, hindi ito gagawin lang na laruan, kundi ito'y magiging bahagi ng at pagsubok sa kanila kung sila'y tapat na mga katiwala. That's the word. Nang sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan. Kaya nga, isang napakagandang basihan yung binanggit dito sa mga bilang. Mga bilang, Kapitulo 32 at talatang 22. Ang sabi doon, at ang lupain ay mapasuko sa harap ng Panginoon, ay makababalik nga kayo pagkatapos at hindi kayo magiging salarin sa Panginoon at sa Israel. At ang lupain ito ay magiging inyong pag-aari sa harap ng Panginoon. So, sa makatwid, meron hong nawala doon sa pamamahala ng tao na katulad na sinasabi ng Panginoong Diyos dito kila Moises na ipinakikita rito na mayroon siyang ibabalik. Doon sa talatang 29, sabing ganon, at sinabi sa kanila ni Moises, kung ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay magsisitawid na kasama ninyo sa Hordan at ang lahat ng lalaki na may almas sa pakikipagbaka sa harap ng Panginoon at kung ang lupain ay mapasuko sa harap nyo, ay ibibigay nga ninyo sa kanila na pinakaari ang lupain ng Galaad. Ayan. So pag sinabi mong lupain, Pastor, hindi lang yung lupa. Pati yung mga nakatanim, namumuhay doon ng mga hayop, plus yung mga taong naroroon. So yung isang concept dito ng dominion, Pastor, ay subdue. Yun yung ginamit na salita. Yun, yung iyong susupilin. Iyong pangungunahan at gagamitin mo ito yung lupa na tiwangwang, dapat malagyan ng tanim. Yung mga wild na animal, mga kabayo, mga baka, mga kambing, ito'y gagawing domesticated. Ang ibig sabihin, magiging bahagi ng iyong sambahayan itong mga ito. Kaya nga mamaya, mapapansin natin na bahagi ito kahit na dun sa ika-4 na utos, Pastor. Okay. Kaya dapat na maintindihan natin na itong pamamahala na ibinigay kay Adan ay hindi lamang isang pamamahala na ito yung iyong property. Oo, ito lang yung mo. pamamahalaan mo. Kundi ipinakikita dito ang kahalagahan ng paglalang ng Diyos na dapat niyang pamahalaan at sa pamamahala kasama ron yung tinatawag na ingatan. Yung kanyang gagawing pag-iingat. Siguro sa mga puntong yun doon pumapasok yung tinatawag nating pagiging katiwala. Kasi pagka pinag-usapan yung pamamahala, parang may kaugnayan ito sa pagiging katiwala. At Pastor, magandang tukuyin natin ngayon, yamang ating pinapaliwanag yung pamamahala at ipapaliwanag yung pagiging katiwala, ano ba yung kanilang hangganan? Ayan, Pastor, tingnan mo yung Genesis, sa tala ng aklat ng Genesis, Kapitulo 2, ang talata ay 15. Genesis Kapitulo 2, talatang 15. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Napakaganda ng pangungusap doon. Yung kapamahalaan, yung dominion, ay upang alagaan at ingatan. Ayan. To keep. Yung sa English ay to keep. Hindi para itago, kundi the word is to preserve. Panatilihing maayos at lumalago. Hindi yung dati ay 100 ang kaban ng inaani, ngayon ay 5 kaban na lang. Ay hindi mo inalagaan. Nagiging worse. Kaya dapat ang lupa pinagpapahinga. Yan, sa ating mga kaibigan at mga kapatid na mga magsasaka, meron yung process na dapat ay pinagpapahinga ang lupa kasi napapagod din yan. Hindi na nag-yield ng marami na mga ani sapagkat taon-taon na over na rin yung kanyang fertility ay nagkulang na. Kaya anong ginagawa? Nagkakaroon ng counter pagpapalit ng mga itatanim na pwedeng magdagdag ng fertility ng lupa. So ito yung bahagi. Ito'y ginagawa ni Adan at Eva nung sila'y naroon sa haramanan ng Eden. Yung alagaan at ingatan. Yung napakahalagang mga salita na tinutukoy dito sa ating leksyon. Ngayon, yayamang
tayo ho ay naatasan din ng pamamahala o yung pag-aalaga at pag-iingat ng ating sanlibutan. Ating tingnan ho ito, ano ang pinakikita ho ng implikasyon nitong ating leksyon na pinag-aaralan sa ating kalagayan ngayon? Pastor, ito'y nagpapakita na kung paano natin tratuhin ang lupa at ang mga narito, bumabalik din ito sa atin. Tingnan natin ngayon kung ano, ang daming mga sakuna na mga nangyayari na mga landslide, pagbaha at kung ano-ano pa man. Now, kung ating babaybayin, bakit nagkaganon? Kasi nagkaingin, nasunog ang mga bundok, yung mga dapat hawakan ang mga ugat, ang lupa ay gumuho. Bakit? Kasi kagagawan din nating tao. Pag hindi natin ginawa yung ating responsibility, at yun yung implikasyon, Pastor, if we do not do our responsibility, yung ingatan at alagaan ang ipinagkatiwala ng Diyos, ito rin ang sisira at babalik sa atin at tayo'y makakasama sa pagpuksa ng Panginoon. So, dahil sa kasalanan, nakorap yung isip ng tao na wala yung tinatawag na kanyang responsibilidad dito sa tinatawag nating Mother Earth. Hindi ba ngayon ang basura ay laganap kung siyang nakakaapekto ng malaki sa ating komunidad, lalo na kapag nagkaroon ng pagbaha, tayo rin ang apektado nito. Kung hindi natin to aalagaan o di kaya iingatan, yung paraan na paano natin siya pagagandahin, ipipreserve, ay palagay ko tayo rin ang mapipinsalan. Tayo rin ang maapektuhan. Sabi nga nung awit ay wala nang ibong lilipad sa himpapawid. Wala nang isdang lumalangoy sa mga ilog. Bakit? Napulyot na sa basura. Sino pa nga naman ang mabubuhay doon, Pastor? Kaya nga, sa susunod na henerasyon, tayo'y merong pananagutan sapagkat may mga darating pang mga tao na pahihintulutan ng Diyos na mabuhay dito sa lupa. Pero ano ng klase ng lupa meron? Nasira na dahil ang tao hindi ginampanan ang kanyang responsibilidad. At saka, kung iisipin ho natin, talagang pagka tiningnan natin yung mga naaapektuhang mga tao, lalo tigit yung mga naapektuhan ng baha, naapektuhan ng mga bagyo, talagang mararamdaman mo yung ikaw mismo masasaktan ka, maaawa ka. Kaya dito makikita natin ang kahalagahan ng pag-iingat at pag-aalaga ng ating sanlibutan. So dito kaya pumapasok yung salitang dapat tayo maging mabuting katiwala. Ng mga bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So pag-usapan natin itong pagiging katiwala. So bakit po ang pamamahala at pagiging katiwala meron siyang hangganan? Ayan, unang-una, Pastor, yung salitang katiwala, hindi ikaw ang may-ari. Pinagkatiwalaan ka lang. Okay. Ang may-ari, kaya nga very basic sa stewardship natin ay ang Diyos ang may-ari, pinagkatiwala. Ano ang mga pinagkatiwala? Yung ating buhay, yung ating treasure, yung ating terrain. Kasi yun ang ating pinag-uusapan. Yung kapaligiran natin, kabahagi ito sa mga ipinagkatiwala. Anong dapat gawin dito? Yung talento natin, dapat ito palaguin, mag-improve at lalong dumami pa. Pagka ito hindi natin ginampanan. Now, basahin natin yung continuation ng talata, 16 and 17 ng Kapitulo 2, Pastor, ng Genesis. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. Okay. Ang tanong dito, Pastor, bakit mayroong ganitong salita ang Diyos? Ang concept nito ay, ikaw ay katiwala, hindi ka tagapag-ari. Kung ano lang yung pinahintulutan ng may-ari na dapat mong pakinabangan sa iyong personal na buhay, yun lang. Yun, hanggang doon lang. Yan. Kaya nga, merong mga ipinagbawal. Ano yung ipinagbawal? Wala namang lason yung punong kahoy ng pagkaalam ng masama at mabuti. Pero yun inilagay ng Diyos na test para ipakita na may boundary, may hangganan ang ating pagiging katiwala. Ayan. So, may kaugnayan po ba ito sa 10 utos, itong mga bagay na pinapaliwanag natin ngayon? Tama yun, Pastor. Maganda yung iyong kaisipan dyan na nais kong susugan na lahat ng mga bagay na ipinagbawal. May mga bawal kasing mga kautusan ng Diyos .
May mga restrictions siyang ginawa. Kabahagi ito nung pagiging katiwala ng tao. So, dinidefine ng Diyos kung ano yung mga boundaries na hindi dapat natin lampasan o saklawin na hindi naman ipinagkatiwala sa atin. Sa Roma Kapitulo 8, Pastor, narito yung talatang 20 hanggang 22. Yeah. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang malwalhati ng mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam ng may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Parang tao, Pastor, ano? Ang ibang mga nilalang, mga hayop, bundok, at mga iba pa, ilog, ang sabi roon ay, ang bigat ng salitang ginamit, humihibik at nagdaramdam. So, naapektuhan ng kasalanan, hindi lamang ang Diyos ang naapektuhan ng ang tao ay magkasala. Kundi Na sumasakit ang kanyang loob, na nakikita tayong nagdurusa, namamatay, nagkakaroon ng mga digmaan at kung ano pa, kundi pati ang buong nilikha ng Diyos. Mga hayop man, kita natin, Pastor, pagka mayroong mga baha, pati sila apektado, di ba? Pagka mayroong mga volcanic eruption, ngayon sa Bulusan, narinig natin sa news, ilan ang mga hayop ang inilikas dahil sila'y maapektuhan. Now, ano ang sanhi nito kung babalikan natin? Dahil ang tao'y nagkasala. Yeah. So ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit apektado tayo sa ating kalagayan ngayon at gayon din sa pamamahala ng tao. Sa naibinigay ng Diyos sa kanya para pamahalaan ng sanlibutan ito. Napakalaki ang kinalaman ng pamamahala ng tao tungkol sa kautusan ng ating Panginoon. Na dito pinapakita yung limitasyon. Kaya kung titingnan po natin yung Exodo, Kapitulo 20. Yung 10 utos, Pastor. Yung 10 utos. Marahil ay sasabihin ninyo, wala naman diyang kaugnayan sa pagiging katiwala. Ay pansinin po natin, Pastor. Yeah. Exodus 20, talatang 1 hanggang 17. Okay. Tingnan po natin muli ang 10 utos ng Diyos. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Okay, Pastor. Gusto kong baybayin natin. Dito sa unang kautusan, huwag kang gagawa. Saan siya kukuha ng gagawin niyang magiging kapalit ng Diyos? Yung mga bagay na nilalang sa kanyang kapaligiran. Yung mga kahoy, puputulin mo para gumawa ka ng Diyos-Diyusan. Di ba? Sabi sa Isaiah. O kaya yung mga batong ang ganda-gandang nasa tabi ng ilog, dadalahin mo, uukitin mo, babakbakin mo, wawarakin, para makabuo ka. So, naapektuhan ba sila? Yung mga nasa kapaligiran? Yes, dahil ang ipinalit mo doon sa Diyos na lumalang ay mga nilalang na mga bagay na hindi naman dapat sambahin at galangin. So, doon sa unang bahagi pa lang ng kautusan, makikita mo na yung mga nilalang ng Diyos na ipinagkatiwala na dapat ay enjoyin ng tao, ginawa niyang Diyos niya. Yan. So, makikita mo, Pastor, dito apektado na yung nasa itaas, mga bituin, mga nasa ilalim ng lupa, ay naging object ng kanyang worship na hindi dapat. Hindi naman yun ang layunin noon. Kaya, pinalitan. Mamaya doon sa Roma, makikita natin na pinalitan ng tao yung kalwalhatian ng Diyos sa magitan itong mga inanyo ang mga bagay. So, ituloy natin, Pastor. Yeah, meron ka pang katanungan. Bago yun, Pastor, bago natin ituloy, ngayon nakikita ko yung lalim nitong ibig sabihin ng kautusan. Kasi, babasahin lamang natin ito. Parang yung bawal lang yung sumamba. Pero ang tanong mo, saan siya kumuha ng kanyang sasambahin? Tama. Ang kalikasang nasa paligiran na ipinamahala sa kanya. So anong naging nangyari? Siya yung mas mataas. Nakikita mo, Pastor, narito ang tao, nilagay na mas mataas sa mga nilalang. Pero anong ginawa niya? Ginawa niya yung nilalang na sinasamba niya. Di siya nag-subordinate na. O isa parang isinurrender niya yung right niya na kawangis at kalarawan ng Diyos. Ginawa niyang yung mga yon na Diyos niya na dapat niyang sambahin dito sa lupa. Ito yung dapat nating makita na mayroon ding limitasyon ang ating pamamahala. Kasi the moment na ang ginawa mo
yung nilikha ang siyang iyong kuhanin, gawin at para sambahin, hindi na yung tama, Pastor. Hindi na yung tama. Hindi na. Lumalagpas ka na sa limitasyon na ibinigay ng Diyos. Ating tuloy. Talatang 5, Pastor. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasana ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ang kawaan ng libu-libong umiibig sa akin ay tumutupad sa aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ari ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan na walang kabuluhan. Okay. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ay 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ayan, Pastor, pansinin ninyo, dito sa 2 utos na ating binanggit, papansinin mo na binanggit yung lupa, mga bagay na nilikha ng Diyos. Kasama natin ito doon sa pag-appreciate ng kagandahan ng Diyos during the Sabbath. Ayan. So, ano ang purpose? Kaya nga meron nature hike. Anong ginagawa natin pagka Sabado? Pinakikita yung mga, di ba, sa bahay pagka Sabbath morning ay nagpapatugtog yung aking biyanan ng yung mga music na may background ng mga ibon, mga mountain, mga falls na ang gaganda. Di ba? Pinakikita nito yung kalwalhatian at kagalingan ng Diyos na lalangin ito. So, yung sa utos ay hindi lamang ipangilin, kundi masdan mo ang mga nilalang ko upang lalong ma-appreciate ang kagandahan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So, isa rin sa napansin ko rito, kung paano mong gagamitin yung mga nilikha ng Diyos. Like for example, di ba sa ating pagtatrabaho, yung mga baka, yung mga hayop na ginagamit natin sa bukid. So, isa rin palang bagay na dapat nating pansinin na itong mga ito ay maipagpahinga rin natin. Kasama nating magpapahinga. Magpapahinga. Yan, Pastor, doon sa susunod nating leksyon ay babanggitin yan sa Lumang Tipan na yung Sabbath rest ay kasama ang mga alipin at mga hayop na kasamang naglilingkod. So, kaya ang buong kautusan nagbibigay ng boundary kasi yun ang ating dinidiin may boundary. So pag nangiling ka, tigil din ang iyong mga alipin, tigil din ang iyong mga hayop. Hindi yung sige, meron kang katiwalang hindi mananampalataya, ay sige, mag-araro ka maghapon bukas. Hindi, tumigil ka, pumunta ka sa kapilya. Tigil din sila. Tigil din sila. Then patuloy natin, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Napansin mo, Pastor, dinugtungan yung igalang. Kasi ang laging emphasis natin dito, igalang mo. Pero ang sabi rito, na ibinigay ng Diyos na tumagal ka sa ibabaw ng lupa. So, kabahagi noong paggalang natin sa ating mga magulang ay yung tayo'y hahaba ang buhay na hindi sakitin. Narito tayo sa balat ng lupa, i-enjoyin natin yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Okay, napakaganda, no? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Yung pag-iimbut dito, pati yung baka, lahat kasama pati property. Lahat ng ipinagkatiwala sa iyong kapatid o kapitbahay, ay huwag mong iimbutin. Siya nga ang pinagkatiwalaan nun eh. Kung tayo pinagkatiwalaan ng manok, ay siya pinagkatiwalaan ng baka, huwag tayong maiinggit. Kung minsan nagkakaroon ng pagkainggitan, ako wala, ikaw meron alangan namang ikaw lang. Ayan, nagkakaroon ng ganung mga prinsipyo. Pero sa pagiging katiwala, maliwanag, may boundary. Kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa iyo, yun lang. Kung dadagdagan ito ng Panginoon at pagyayamanin natin sa tulong ng Panginoon, ay di salamat sa Diyos. Yan. So kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng kapamahalaan at pinagkatiwalaan niya tayo sa kanyang para sa kanyang mga nilalang.
na magamit natin para sa ating sariling kagalakan. Subalit dapat din pala nating tingnan ito na mayroong limitasyon na katulad ng sinasaad ng kanyang mga kautusan. Ngayon, ating ipaliwanag itong mga baluktot na pamamahala na siyang nawala, na nagiging kapamahalaan ng tao. So kaya pansinin po natin kung ano itong mga bagay na ito dahil sa kasalanan, yung pamamahala naging baluktot. Tama yun, Pastor. Kasi nung ang tao'y magkasala na, ipinagkatiwala niya o kanyang ibinigay willingly ang kapamahalaan sa diablo. Kaya nga, si Satanas na ang prinsipe ng ating sanlibutan. Hindi na si Adan. Si Adan ang unang pinagkatiwalaan eh. Oo. Kasi siya yung pinakamataas na form ng nilalang ng Diyos dito sa lupa. Pero nang magkasala siya, itinurn over niya kay Satanas. Kaya si Satanas na ang nag-claim na tagapamahala ng ating sanlibutan. Bagamat pag-aari pa rin ito ng Diyos. Pastor, i-claim ni Satanas na siya na ang namamahala dito. Kaya nga nung tuksohin ng ating Panginoong Yesus ay naalala mo, ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Doon sa ilang. Ay, hindi eh. Kasi ang may-ari talaga nun, ang Panginoon at ang tao na kanyang nilalang sa kanyang wangis. At tapos iaalok niya sa Panginoon na ibibigay ito sa iyo. Hindi ganun eh. Ang punto rito, Pastor, ay ang diablo, siya na ngayon ang gumagawa ng paraan kung paano pangungunahan at pamamahalaan ang mga bagay na ito. Dito sa Juan Kapitulo 12, Pastor, ang talata ay 13. At nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas na sumasalubong sa kanya na nagsisigawan, Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makatwid bagay ang hari ng Israel. Ayan, narito yung tagpo na ang ating Panginoong Yesus nang siya'y narito sa lupa nung pumasok siya sa Jerusalem for the last time, yung linggo ng palaspas. Natatandaan mo, Pastor, ay ang mga tao ay sinalubong siya, ibinigay yung mga paggalang sa kanya. Pero sa loob-loob nila, ang kanilang iniisip ay gusto nila yung kapamahalaan. Gusto nilang ma-overcome yung mga taga-Roma at yung kanilang mga kaaway at ibalik. Kasi ibang pamamahala ang kanilang pagkaintindi. Yung mayroon silang puwersa, nag-i-enjoy sila through the oppression of others. Ito yung nais nilang kapamahalaan na hindi na ipinakita ng Panginoon na hindi ganon ang klase ng kapamahalaan na nais niyang magawa. Yung the might is the one who rules. Ayan. Ganyan kasi ang concept ngayon, di ba? Kung may kapangyarihan ka, may salapi ka, may pag-aari ka, eh marami kang pag-aari. Ay hindi eh. Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng kapamahalaan. Libre ang hangin, libre ang mga ibong lumilipat, libre ang mga bundok na mapanahon. Pero ngayon, magsibakod na, lahat may-ari na. Hindi na pwedeng pumasok ka rito. Bakit? Kami nang galing doon sa may Pantabangan, tinatanong ko yung aking isang estudyante na nakabili ng lugar doon. Sabi niya, Pastor, dati yan ay mga right lang. Pero ngayon, lahat may mga bakod na. Hindi ka pwedeng pumasok. Dati daw, wild yung mga deer na gumagala. Ngayon hindi na. Meron ng may-ari, ultimong deer. Yeah. Siguro ang dahilan ay dahil sa ang lahat ay nangangailangan ng proteksyon. Dahil nandoon sa kanila yung takot, baka mawala sa kanila yung kanilang pag-aari. Dahilan sa, ang lahat naman ng ito, epekto ng kasalanan. At makikita natin ang pagnanais ng Panginoon na maisauli yung tamang pag-iisip, paano natin pamamahalaan yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. At yun nga po yung kahalagahan na dapat munang maisuko natin yung ating sariling pamamaraan ng pamamahala sa ating Panginoon upang anyayahan siya na mamahala ng ating puso. Dahil kapag ang Panginoon, Jesus, ang namamahala ng puso natin, magiging maliwanag kung ano yung responsibilidad natin. Tama yun, Pastor. Kasi pag ang tao, siya lang mismo at hindi siya nagpasakop sa Diyos, ibang klaseng pamamahala. I-reflect niya yung pamamahala noong naghimagsik sa Diyos at yun ay ang diablo. Yeah. So kaya nga, ano yung mga halimbawa na pwede nating maibahagi tungkol sa pangkasalukuyang hangganan naman ng responsibilidad. Ayan, Pastor, maganda yung iyong katanungan. Anong mga halimbawa at nais nating tingnan dito sa Galatia 5, ang talata ay 22 at 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat,
kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Narito ang mga prinsipyo na nagbibigay sa atin ng boundaries. Yan. Bakit kinakailangan tayong magpigil? Kasi pinagkaloob ng Panginoon ito sa atin. Titingnan mo, Pastor. Itong mga ito, bunga ng banal na espiritu. Yan. So, yung tao na pinamamahalaan ng Panginoon, yung iniligtas niya, yung mga kaanib ng iglesia. So, iuugnay natin. Individually at corporately as an iglesia, itong mga taong ito ay may pag-ibig, may katuwaan. Ito yung mga bagay na pag ito isinakabuhayan natin, magandang ating ugnayan sa isa't isa, magandang ating ugnayan sa Diyos, at magandang ating ugnayan sa ating kapaligiran. Yan. Pag ito'y wala, itong mga ito, sira ang ugnayan sa Diyos, sila ang ugnayan sa tao, sira din yung ating ugnayan sa ating mga kapaligiran na nilalang ng Diyos. So, ano ho yung nararapat nating gawin upang itong bunga ng espiritong ito ay makita sa buhay natin? Ayan, tingnan natin, Pastor, dito sa 1 Corinto, Kapitulo 9, ang talata ay 25 hanggang 27. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamon ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran, sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay takwil. Narito si Pablo, ihalin tulad niya yung pamumuhay at pamamahala ng pagiging anak ng Diyos dito sa balat ng lupa sa isang taong tumatakbo. Yung race, yung marathon, kumbaga, sa takbuhan sa Olympic Games. Hinalintulad niya rito, anong ginagawa? Kanyang sinusupil at kanyang sinasubdue, nagpipigil siya, Pastor, dito. So yung ating relasyon sa Diyos at sa kanyang mga nilalang, dapat meron ding pagpipigil. Hindi yung, sige, ang daming mangga, ay walang ginagawa, binabato lang dahil ang dami. Hindi naman kinakain. Ang daming mga saging. May pinuntahan kami, pinagpuputol. Hindi naman kinukuha yung mga bunga dahil ang dami. Nasisira ang kapal. Nag-dynamite fishing. Dapat mayroong pagpipigil. Ang gusto po kasi ng tao ngayon yung mapa sa kanya yung lahat ng gusto niya. Halimbawa, sabihin na lang natin yung teknolohiya. Di ba, isa itong may lalarawan natin na kung saan sa pamagitan ng teknolohiya parang nakakamit ng taong lahat ng kaalaman na gusto niyang makamit. Subalit, habang ang teknolohiya ay lumalago, naapektuhan din naman ang ating kapaligiran. Tama yun, Pastor. Na doon nawawala yung pagpipigil ng tao. Pagka ang nais mo, yung katulad na sinabi ng ahas kay Adan, na ikaw ay magiging matalino, mapapasaya ang lahat, magiging katulad ka ng Diyos, tingnan niyo po, magiging baluktot ang iyong pamamaraan. So may panganib, Pastor. Kaya ang idinidiin na prinsipyo ay mayroong pagpipigil sa ating paggamit, sa ating pagkontrol ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. At ang lahat ng ito ay mangyayari kung lagi nating isusuko ang ating sarili sa ating Panginoong Hesus na siyang kumontrol ng buhay natin. Ngayon, napag-aralan po natin na yung tungkol sa epekto ng kasalanan, yung paano naapektuhan ang planeta at ang ibang mga nilalang. Natukoy din natin kanina yung isang napakagandang tema tungkol doon sa paano natin mapapanatiling balanse ang pagiging mabuting katiwala ng ating mundo at ng kalikasan. Katulad halimbawa ng ating ginawang basihan, yung 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Pero kasabay po nito ay maiwasan natin ang panganib sa pagsamba sa kalikasan o kapaligiran. Tama yun, Pastor. Then, dito ho ay ating tingnan naman ang isa pa sa napakagandang issue dito sa ating leksyon, kung ano ang kaugnayan ng kapamahalaan o ng pamamahala sa kaligtasan. Ayan, Pastor. Nang ang tao ay magkasala, nawala
yung kanyang kapamahalaan. Paano ibabalik yon? Ang paraan ay ang kaligtasan na ini-offer ng ating Panginoon. Yung pagtanggap dun sa ebanghelyo na ating tinalakay sa mga nakalipas na pag-aaral natin. Yon ibabalik ng Diyos. Wala tayong karapatang pamahalaan ang lahat ng mga pag-aari ng Diyos at lahat ng kanyang nilikha kung hindi pa tayo muling nababago sa pamamagitan ng kaligtasan. Hindi marirestore yung kapamahalan, yung dominyo na yon kung wala tayong kaligtasan kay Kristo. Oho. So, pwede ba tayong magbigay ng mga mararangal na prinsipyo na siyang makakatulong para maibalik natin yung nawalang napakagandang kapamahalaan na ibinigay sa atin ng Diyos? Babasa tayo ng mga 2 o 3 talata, Pastor, dito sa Deuteronomio 15. Ang talata ay 7 hanggang 12. Kung magkaroon sa iyo ng isang dukha na isa sa iyong mga kapatid na nasa loob ng iyong mga pintuang daan sa iyong lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso ni pagtitikuman ng iyong kamay ang iyong dukhang kapatid, kundi iyong ang bubukhin ang iyong kamay sa kanya at iyong ang pautangin siya ng sapat sa kanyang kailangan sa kanyang kinakailangan. Pag-ingatan mong huwag magkaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso na iyong sabihin, ang 7 taon na taon ng pagpapatawad ay malapit na at ang iyong matay magmasama laban sa iyong dukhang kapatid at hindi mo siya bigyan. At siya ay dumating sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagkat binibigyan mo siya sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay sapagkat hindi mawawala ng dukha sa lupain kailanman kaya't aking iniuutos sa iyo na aking sinasabi bubukhin mo ang iyong kamay sa iyong kapatid sa nangangailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. Narito, Pastor, ang example na binigay dito ng Panginoon ay pagka meron sa iyong lupain na may mga mahirap o dukha, hindi para paalisin. Kung hindi bigyan mo siya. Kahit umutang at hindi makabayad, responsibilidad natin na bigyan. Remember, katiwala ka lang. Hindi ikaw ang tunay na mga-ari niyan. Ibigay mo siya. Ikaw ang magbibigay, ikaw ang magiging kamay ng Panginoon para tulungan ang kapatid na ito. Sapagkat sa pagiging katiwala natin, pinagpala na tayo, kaya nga ibibigay natin yung bunga ng ating pagpapala na galing din sa Diyos. Pag tayo nagbigay, hindi directly galing sa atin yon, kundi ito'y pagpapala na nais ng Diyos na ibigay dito sa mga taong ito. So, ibig sabihin, itinuturo sa mga talatang ito yung pangunahin din na prinsipyo ng pagtulong at hindi pagiging maramot sa mga nangangailangan. Pero, Pastor, marami hong nangangailangan na talaga masasabi mo ring nangangailangan. Pero, paulit-ulit. Paulit-ulit na nangangailangan. Ano ho ba yun? Yung ho ba ay kahit sa loob ng iglesia kung minsan, marami, sulisit ng sulisit, di ba? Mamaya, nandyan na naman, namatay yung ganito, gusto ng pamasahing uuwi sa ganito. Now, pansinin natin, Pastor, na ang iglesia, dapat hindi lang naman yung dole out ang pagtulong, kundi kinakailangan natin tulungan din siya na makilala niya na meron din siyang responsibilidad bilang anak ng Diyos, nakatiwala din siya. Hindi lang naman tayo ang pinagkatiwalaan, kundi lahat ng tao ay pinagkatiwalaan, lalong-lalo na yung mga nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. So dapat maturuan din sila na meron din silang responsibilidad, hindi lang tayo na nakakakilala sa Panginoon. Tiyak ako na pag-uusapan dito, dahil sa talatang ito, yun bang pagpapahiram ng pera dun sa nangangailangan. So dapat ba na bibigyan sila ng tubo o kung ikaw ay nangangailangan, ay pahiramin ka na walang tubo? Maliwanag po sa aral ng Lumang Tipan, Pastor, na yung kapatid mo, kapanampalataya, at yung mga sinasabi nating kapwa mananampalataya, pag nagpahiram ka, huwag mo nang tubuan. At kung kinakailangan ibigay mo na. Hindi kinakailangan pa na i-expect na dapat ibalik kung hindi ka na makakaulit. Hindi Pag ito'y nangangailangan, ibigay mo na ito'y galing, parang hirap na hirap tayong magbigay na hindi naman atin yung ibinibigay natin. Ito'y directly na galing sa Panginoon. Ayan. Isa pa sa nagiging napakahirap sa pagtulong sa ating kapwa na nangangailangan ay yung bang pagsasamantala
na maaring minsan nasasamantala ka dahil tuwing lalapit sa iyo may mga pangangailangan, nais na humiram ng pera o ganun mga bagay. Kaya kung minsan iniisip na iba, parang nagsasamantala na lamang yung tao na gusto mo naman talagang tumulong pero hindi mo na magawang tulungan. Now, yun ay meron na siyang accountability doon, Pastor. Kung ganun ang kanyang motivation, yung motibo niya na ginagawa niya yon, pananagutan niya yun sa Panginoon. Dahil, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi lang tayo ang katiwala. Yung taong yan, katiwala din. Pag tayo nagbigay na sa kanya, bigay, Pastor, hindi utang. Yung pag-aari na niya na yon ay pinagkatiwalaan na siya ng Panginoon. Yung ipinahiram natin sa kanya, ipinagkatiwala na ng Panginoon sa kanya na ikaw lang ang daluyan na nagkaroon siya ng pagiging katiwala. Yeah, napakaliwanag po nitong ilang mga issue ngayon na laging tinatanong ng ating mga kapatid, ng ating mga kaibigan tungkol dito sa pamamaraan ng pagtulong. Subalit napansin ko ho, dito sa ating pinag-aaralan ngayon, ang pagtulong lalo tigit sa nangangailangan, ay una mo itong mararanasan kapag sinimulan mong tingnan ang iyong palibot. Ang mga taong nakapalibot sa iyo. At doon mo makikita na mayroon diyan na nangangailangan ng masigit sa iyong pangangailangan. At sa oras na ikaw ay nagbukas ng kamay at ng iyong puso sa kanila, ito ay isang paraan ng pagsaksi mo sa ating Panginoon. Tama yun, Pastor. Pero kaya nga, wag nating kalilimutan yung basic ng pagiging katiwala. Na pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos na dapat gagamitin din ito para pagpalain ang ibang mga nilalang na mas less fortunate kaysa sa atin. Yan. So nakita natin na mayroong napakahalagang papel na ginagampanan ng ating iglesia. At bilang iglesia, tayo kasama dyan sa loob niyan na dapat tayo ay bukas ang puso natin para tulungan itong mga nasa sa loob din ng iglesia natin at yung mga tao na pawang nangangailangan. Ngayon, bilang review sa ating pag-aaral, ano po yung mga katibayan ng pagbagsak sa pagkakasala ng nilikha? Ayan. Kapitulo 3 ng Genesis, Pastor. Tayo ay bumalik, ating baybayin. Ang katanungang ito ay naging bahagi ng ating unang leksyon, pero ano yung mga ebidensya na ang mga nilalang ng Diyos ay bumagsak? Genesis 3, 17 at 18. At kaya damay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking niuutos sa iyo, na sinasabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa magitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Narito ang mga ebidensya, Pastor. Bago magkaroon ng pagkain, anong dapat gawin? Gagawa, ang sabi, huwag kang sampain, sinumpa ang lupa. See? Dahil sa ating pagkakasala, ang lupa ang isinumpa. Hindi tayo ang isinumpa, Pastor. Napakahalaga nito. Kakain ka at sa kaniya sa magitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng araw. Ang isisibol niya yun ay mga tinik. So, nagkaroon ng mga tinik, mga dawag, at sa mga pananim. Magpapawis ang tao. Mahihirapan sapagkat hindi na lang basta tutubo na lang yung mansanas. Dapat itanim mo na. Hindi na lang yung grapes ay lalaki na. Dapat i-prune mo na at kung ano-ano pang mga bagay. Naging bahagi ito ng resulta ng pagkakasala ng tao sa balat ng lupa. Yes. So, mga ginigilo naming mga kaibigan at mga kapatid, nakita po natin ang isa napakaliwanag na mga aral mula sa banal na kasulatan. At nasumpungan natin sa mga pag-aaral na ito ang napakalaking epekto ng pagkakasala ng tao na sinira pati ang ating pamamahala sa sangkatauhan at ganun din sa sanglibutang ito. Ngayon, tayo may iba't ibang sitwasyon. Iba yung sitwasyon nyo, Pastor, at iba yung sitwasyon ko, iba rin yung sitwasyon ng iba. Na pawang ang bawat isa sa atin ay may pangangailangang naiiba. Pero sa pagkakataong ito, nakita natin
sa tuwinang binubuksan natin ang ating kamay para sa pagtulong, ang ating puso para ibahagi yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, dito'y nagagawa nating maging ilaw sa sanlibutan. Nagagawa nating sumaksi upang maibalik yung nasirang mga bagay at maakay ang mga tao sa pag-asa para ang ating mga katayuan ay maging pantay-pantay sa ating Panginoong Hesus. So kaya nga po, napakahalaga yung papel na ginagampanan ng iglesia, yung ating paglilingkod para tulungan ang mga tao na nawawalan ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Pastor, mayroon pa kayong ibang mga bagay na... Kung sabi ng ating Panginoong Hesus, kagaya ng kanyang pagmamalasakit sa mga maya at mga ibon, na hindi sila nagugulumihanan kung ano ang kanilang kakainin. Pastor, dapat matuto tayo na ang kapaligiran ay nagtuturo pa rin na mayroong Diyos na tumutustos at nagmamahal sa lahat sa atin. How much more tayong kanyang mga nilalang na nasa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Ang kapaligiran ay, bagamat may mga pagkukulang, hindi sakdal na ang ating kapaligiran. Subalit, nagpro-provide pa rin ang ating mga pangailangan sa pamamagitan nito para ang tao'y tamasahin ang kagandahan at ang pagpapala sa araw-araw. Amen. Tayo po ay yumuko sa panalangin. Dakila naming Diyos, kami nagagalak na pasalamatan kayo sa pagkakataong ito. Itinuro nyo sa amin na mayroong remedyo para maibalik ang nasirang pamamahala na pinagkatiwala nyo sa amin. Kaya nga po sa pagkakataong ito, gusto naming isuko ang buhay namin sa inyo. Anyayahan ng Panginoong Hesus na siyang mamahala ng aming puso upang lahat ng aming gagawin ay magbigay kalwalhatian sa Kanya. Pagpalain niyo ang lahat ng mga kasama naming sumusubaybay sa programang ito. Nawa ang mga aral na ito ay maitanim namin sa aming puso't isipan hanggang hinihintay namin ng mapalad na pag-asa ang pagparito ng Panginoong Hesus. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Mga ginigiliw, ako po si Pastor Sabat Jr. at si Pastor Ilyoma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay sa susunod nating pagkikita.